Guilty sila sa kasong child abuse o paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Dito sila kumuha ng mga kabataan through sa kanilang in-establish na paaralan, yung tawag Salupungan Tano Kanugon Learning Center. Kinukuha yung mga kabataan dito tapos dinadala nila sa iba't ibang lugar. Tapos pagkatapos, sir, ma'am, hindi nila pinapaalam sa mga magulang at sa mga IPs, mga underage pa. So maraming mga kabataan, kinuha nila dito at ipa-transport doon sa ibang lugar para gawin nila nga commander. Na ang tagumpay na ito ay magiging matibay na basihan upang habulin at mapanagot pa ang iba pang mga makaliwang kriminal, ngunit nagmamaskara sa gobyerno at mga legal na grupo. Perting lipaya sa mga tribal leader, no? So si Bai Pilar Libayaw na amo ang IPC, perting lipaya og tungod sa iyang kalipay naghilak gyud siya tungod sa iyang kalipay nga na-convict na ang duha nga naghatag og problema sa tribong Atamanobo. Perting lipaya gyud, no, sa mga IPs, sa mga tribal leader nga nahatagan og hustisya ang ginawa ng dalawang tao, hindi lang silang dalawang tao kundi yung mga kasamahan, iba pang mga grupo nga mga leftist na nabigyan ng hustisya ng kanilang ginawang gulo dito sa amin. Para sa mga leader ng indigenous peoples sa Mindanao, isang selebrasyon ang araw ng paglalabas ng hatol ng Regional Trial Court Branch 2 sa Tagum City, Davao del Norte laban sa mga makakaliwa, kabilang na sina ACT Teachers Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Representative Sator Ocampo. Guilty sila sa kasong child abuse o paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ito'y kaugnay sa nangyari noong 2018 kung saan nakita sina Castro, Ocampo at iba pa na ibinabiyahe ang 14 na mga menor de edad na mga IP sa Talaingod, Davao del Norte. Unang ibinasura ng korte ang depensa ng mga akusado na bahagi ng kanilang educational mission ang ginawang recruitment sa mga kabataang katutubo. Sa inilabas sa pahayag ng Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders and Leaders o MIPCEL at ang Mindanao Indigenous Peoples Youth Organization o MIPYO, anila ang tagumpay na ito ay hindi lang para sa mga katutubo kundi para sa lahat ng mga Pilipinong naniniwala sa demokrasya. Magandang umaga po. Sa isang panayam, ikinuwento ni Datu Alan Causing, ang Ancestral Domain Management Officer sa Talaingod, na naluha sa sobrang tuwa ang isang IP leader din dahil ang hustisya ay dumating na sa kanila. Perting lipaya sa mga tribal leader, no? So si Bai Pilar Libayaw na amo ang IPC, perting lipaya og tungod sa iyang kalipay naghilak gyud siya tungod sa iyang kalipay nga na-convict na ang duha nga naghatag og problema sa tribong Atamanobo. Perting lipaya gyud, no, sa mga IPs, sa mga tribal leader nga nahatagan og hustisya ang ginawa ng dalawang tao, hindi lang silang dalawang tao kundi yung mga kasamahan, iba pang mga grupo nga mga leftist na nabigyan ng hustisya ng kanilang ginawang gulo dito sa amin. Samantala, muling ibinahagi ni Dato Alan ang ginawang panggagamit nila Castro at Ocampo kasamang iba pang nasa makakaliwang grupo na nangunguhan ng mga kabataang IP para gawing kasangkapan. Dito sila kumuha ng mga kabataan through sa kanilang in-establish na paaralan, yung tawag Salupungan Tano Kanugon Learning Center. Kinukuha yung mga kabataan dito tapos dinadala nila sa iba't ibang lugar. Tapos pagkatapos, sir, ma'am, hindi nila pinapaalam sa mga magulang at sa mga IPs, mga underage pa. So maraming mga kabataan, kinuha nila dito at ipa-transport doon sa ibang lugar para gawin nila nga commander. Naniniwala naman si Bawan G. Llanes, ang Executive Director ng MIPCEL, na ang tagumpay na ito ay magiging matibay na basihan upang habulin at mapanagot pa ang iba pang mga makaliwang kriminal, ngunit nagmamaskara sa gobyerno at mga legal na grupo. Magiging precedents o merong legal na basihan para habulin at i-unmask, hubaran ng kanilang maskara ang iba pang mga kadre ng CPP na nakatago at nagmamaskara bilang mga human rights defenders.
Sa huli, malaking pasasalamat ni Dato Alan sa national government, lalo na sa NTF-ELCAC dahil sa patuloy na pagtulong sa kanilang sektor, partikular na laban sa mga komunistang teroristang grupo. Nagpapasalamat po kami ng MIPSIL, MIPPIO at national government, partikular ng NTF-ELCAC sa walang puas o tulong sa amin para mabigyan ng hustisya ang kanilang ginagawa na panggugulo dito sa ancestral domain ng Atamanobong.